Nakita nyo, bukas na bukas. May time kasi na minsan natatanggal na ito. Kaya kung sakaling natanggal, ang gagawin nyo, ikikink nyo. Okay? Para wala lang pumasok na hangin o kaya walang lumabas na secretion. Katulad kanina sinabi doon sa video, ano dapat ang procedure? From the tip of the nose, actually tatlo yan eh. From the tip of the nose, then itinuro niya, Sa ears. then to the xiphoid, plus papunta doon sa Pusod. pusod. Pero dito, ang turo sa Pilipinas, from the tip of the nose, to the earlobe, and to the xiphoid lang. Pero sa kanya, sa kano, hanggang pusod. Tama ba? Pwede rin ganito. From the tip of the nose, sa taas ng tenga mo, to the xiphoid process, o kaya sa pusod. Meron din turo nga dito. From the tip of the nose, pero dito sa earlobe mo, to the xiphoid process, o kaya sa pusod. Guys, pareho lahat yan. Tingnan mo. Pantay o hindi? Pantay. Iba lang ang tinuro ng teacher mo. Tuhanan. Okay, ngayon. Naalala nyo mula rito hanggang dito, ayun yung measurement na pag pinasok nyo, nandoon sa kala mong puntil sa may lalamunan mo, na kala mo ay iyong tonsils. Kala mo, nandun siya sa ilalim. Nasa likod pala, I mean. Ayun yung time na sasabihin nyo sa pasyente, lumulon na kayo o uminom na kayo ng tubig. Sabay nyong ipasok para habang lumululon, sarado ang epiglottis sa trachea, dire-diretso sa stomach. Kung conscious ang pasyente nyo. Pero kung hindi conscious, wala kayong magagawa. Pasok lang na kayo. Pasok. Pero i-check natin kung tama ang positioning sa pamamagitan ng tatlong paraan. Sino walang hawak? Okay. Tatlong paraan. Ano to? Stethoscope. Ano to? Earpiece. Ano to? Ano to? Ay, sabi, ha? Bell. Nakakita na kayo ng ganito na double barrel? Tama na. Mahal o hindi? Mahal. Mas mahal. Kasi mas audible siya. Common na gumagamit nyon ay OB-GYN, di ba yung OB nyo? Cardiologist, pediatrician, o kaya pulmonologist. Okay? So ngayon, ipapasok natin sa tenga natin ang Earpiece. ayon ang tamang position ng earpiece. Pag Pababa. matanda na tayo, palabas, gitna, Palabas. paloob. Palabas. Palabas. Ano to? Asepto syringe. May hangin? Meron. Tama? Ipapasok natin ang hangin sa tubo para natin ma-check kung tama ang placement. So kung tatanggalin ko, make sure na nakakink pa rin siya. Kasi kung hindi, diretso pa rin ang hangin. Ayun lang naman yan, hangin, pero hindi naman nakakamatay sa pasyente. So ngayon, i-screw ko siya. Then nakita ko maraming tupi, kaya aayusin ko siya. Then lalagay ko minsan sa may shoulder niya. At anong position ng pasyente ko? Okay. Guys, hindi ko na sinabi na, hi, my name is Roy. What is your name? Pang-elementary na yun, ha? Assuming na ayan ang pasyente natin. So ngayon, saan ko ilalagay ang dye? Saan? Stomach. Sa tiyan, sa Stomach. xiphoid process. Victory. Gro 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 gro. Gro 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 gro. So anong ibig sabihin? May Nandun pumasok siya. pang hangin sa loob? Yes, So tama ang placement o hindi? Tama. May problema. Nakalimutan ko ang stethoscope ko. Kaya anong gagawin ko? Palad. Chan. Press. So may nararamdaman ko kung vibration ng hangin na pumasok sa tiyan. Tama o hindi? Tama. Tama. Pangatlo, mahalagang mahalaga. Kukuha ako ng ng acid. Ipipress ko ang valve, i-hold ko ang press, ibababa ko below the stomach, then saka ko siya i-release. May lumabas, may reflux, madilaw-dilaw, mainit-init. Tama ang placement o hindi? Tama. May tanong yan. Sir, anong gagawin ko sa acid? May mga hospital na sinasabi, itapon mo. May mga nagsasabi ng mga hospital na ipasok mo. Sa UERM, pinapasok nila. Sa Capitol, may doktor doon na tanggalin ko daw.
So, iba-iba rin yun, ha? So, minsan, kapag nakaganyan at sabay mong binaba, pero ang bilis ng daloy ng acid, ibig sabihin, maraming acid sa tiyan. So, kung maraming acid sa tiyan at maglalagay ako ng formula, sa tingin mo, bababa ba agad? Hindi. Kaya yung iba, sinasabi, magtanggal ka muna. Then pasok, then baba mo, then dumami pa rin, baba mo muna. Tapon mo siya. Dahil para magkaroon ng space ang stomach. Dahil pag hindi ka kumakain, anong nangyayari sa stomach mo? Nagiging acidic. Kaya dumadami. Kaya nasisira. Kaya nagkakausip. Okay na? So okay na tayo magpakain. So meron tayong letter F, flush. 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 Flushing. May sumpang bumabalot dito, nalalaglag ito. Kaya ayaw kong masumpa kayo. Nga, ang gagawin nyo, kung kanina victory, victory. So sa tingin mo, may mahuhugot pa ba dyan? Wala na. So pwede ko nang buksan? Oo. So may hangin ba papasok? Wala na. Kaya letter F, ilang ml? 20 to 30 ml. Okay, 20 to 30 ml. Then release. Then hawak. Bumababa, matagal, milking. Then close. Kaya nakaganyan. Hawak ko na itong dalawa, hawak ko pa itong katawan. So pwede na ako magpakain, depende kung ilan ang order. So kung sinabi ang order, 1,000 ml sa loob ng 24 hours, so paano ko hahatiin? 250, ilan na? Kulang pa. 500, oh. Paano yan? In 3 times time feeding. 300. Huwag na kayo problema. 334 o 343 o 433. Tama ba? Ganun lang yung 400, 300, and 300. Ganun lang yan, wala naman problema doon. Pero dapat minomonitor nyo. Dapat sinachart niyo. Mainit o malamig? Lukewarm. Lukewarm. Willis, pag tinaasan ko, bibilis. Pag binabaan ko, babagal. Pero umubo. Kaya i-close ko siya kasi pwedeng tumasin. Na walang ubo, ibabalik ko siya. Press. Ay, ayaw pa rin pumasok. Most probably may bara. Kaya doon ako magpapump. Doon ako magpupush. Hawak, pero sigurado kung hawakan ko ito, then push. Pump. Close. Tanggal. Pero wag yung sanayin na ganun ng ganun kayo. Sasakit ang pasyente, sasakit ang tiyan. Dumping syndrome na tinatawag. Okay na? So ngayon, merong gamot, powdered form, tama? Kaya dinilyot ko. So dumidikit ba ang mga powder sa gilid? Kaya shake it to the left and shake it to the right. Then close. Flashing, ilang ml? 20 to 30 ml. Shake it. Shake it. Milking. Shake it. Milking. Malapit dapat ako sa pasyente, pero hindi pwede ito nandito sa mukha ng pasyente. Dahil pag habang kumakain na nakikita ka dyan, kaya dapat nasa may side ka na. Okay na? So tanggal. King. Ilang minuto bago ko pahigain? 1 hour. 2 hours. 2 hours. 1 hour, pwede nang pahigain ang pasyente ninyo. Anong ito-document ko? 4. Number 1, ano? Pangalan ng pagkain na binigay mo? Ilang ml ang binigay mo? Anong pangalan ng gamot? Ilang miligram ang gamot? Anong? Oras. Anong? Reaction ng pasyente. Kung nangati ba siya sa kinain mo, nagka-allergy ba siya, o kaya tumura, o kaya sumakitan siya. Ano ang 4 na i-document? Pangalan ng Pagkain. ilang M, ilang mi, pangalan ng Gamot. ilang, anong O, Oras. pang, Reaction. tapos ang NGT. Pero ang NGT, hindi lang sa pagpapakain.
Pwedeng gabage, pwedeng labage. Gabage, pasok. Kung nagpainom tayo ng gamot, anong proseso? Gabage, garahe. Kung nahin yung nagpakain, ano? Gabage or labage? Gabage. Isang araw, uminom ng muriatic acid ang pasyente niyo. So nalusaw ang esophagus, pasusukain niyo o hindi? Sukay. Hindi. Pag pinasukan niyo, yung natitirang laman, lulusawin niya ulit. Kaya nag-NGT ako, para saan dumaan ang asido? Sa tubo. Para hindi malusaw ang esophagus. Kaya labage or gabage? Very good. Labage. Parating yung labage. L-A-B-A-G-E. Labage, labas. Labage, laba. Isang araw, hiniwalayan ako ng jowa. Kaya uminom ako ng Lysol. So nalason ako o hindi? Nandito sa tiyan. Tandaan nyo, kapag naglason ang pasyente nyo, kung anong ininom niya, dadalhin nyo doon sa hospital para alam ng doktor nyo kung ano ang antidote. Ulitin, ano ang antidote. Tama? O sumabay ka na rin. Tama ba? Okay. Ngayon, ano ang gagawin ko? Labage or gabage? Labad. Labage or laba. Pwede ako kumuha ng tubig na may activated charcoal. Para yung charcoal na nilalagay niyo sa may ngipin, then ipapasok ko yan, then ipa-flash ko, papasok, then flash, pasok, flash, pasok, flash. Nagpa-flashing ako. So ayun, labage. Ang pasyente ko ay dinudugo ang kanyang stomach dahil meron siyang gastric Ulcer. ulcer. Kaya may pagdudugo. Kaya nung papainumin ko, mainit o malamig? Kaya gabage or labage? Gabage. Very good. Okay na? Pakain. Sino yung hindi nag-suction?